Good day mga ka-agri all over the Philippines. Ngayong araw po ay maglalagay na tayo for the third time po ng organic goat manure sa ating mga sagingan dito para po ano po natin, ma-reach po natin yung goal natin na magbigyan po talaga sila ng kaukulang organic nutrients na kailangan. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Kailangan nila habang papalaki na po sila, 5 months old na po sila. So, depende na lang sa saging kung kakain sila o hindi. Kailangan gawin natin yung ating makakaya po para po may improve po talaga. Kahapon po ay nakapaglagay na tayo dun sa dulo sa kabila. So ngayong araw ipapakita natin sa inyo na maglalagay na tayo for the third time ng organic goat manure sa ating mga sagingan. So ito po mga ka-agri, kaya natin itong tipunin kasi po ilang buwan po itong hindi na ito nakuha ulit dito. Talagang masyado nang marami yung napondo dito na mga manure ng ating kambing. Di kaya doon kay tatay sa taas, halos 30 sakos yung nakuha ko doon at nilagay noong mga daang mga buwan, nilagay sa lakatan ko at sa mga kasagingan na rin niya. So dito po kasi ay konti lang yan nakuha dito dati, nasa mga 5 sako lang, kaya ngayon ang dami na namang hindi nakuha dito, nagmamature na yung iba sa ilalim. So talagang timely na kukunin yan dito. Nakahalo na po siya sa mga tira-tirang kumpay ko kasi dito ko na rin kasi tinatapon. Lalo na ngayon gustong gusto ng mga manok na magbasting dito kasi pag nagbasting yung mga manok dito, kanilang kinakaykay, ayan, imbis na ilagay sa tamang lugar, ano tawag doon, nakakaykay nila papunta sa ilalim. Kaya nga sabi ko, pag nakuha yan dito ay lagyan ko yan ng harang dito sa ilalim para kahit kaykayin ng manok hindi po masyadong mapalayo dito sa ilalim kasi nga hindi po ito plain dito na nilagyan natin ng bahay ng kambing. Dito sa ilalim niya ay pinakailalim niya ay mga 6 feet, doon sa taas niya ay mga 2 feet lang. Nakaslant po kasi yan dito kasi ayaw nating mag-stagnant yung tubig sa ilalim ng goat house para maintain natin na palaging dry sa dyan. So yun mga ka-agri, habang may panahon pa, hindi pa masyadong bumagsak ulit yung ulan, ay uumpisahan na talaga nating hakutin ito for the third time para po sa ating lakatan kasi nakita na po talaga natin ebidensya nito mga ka-agri. Napakaganda talaga ng tawag doon effect ng organic fertilizer na goat manure sa ating mga sagingan. Kaya sayang ito pag hindi natin ito nakuha dito. Dyan sa taas, ang dami pang manok na pinsan dumadaan-daan pa. So very timely po talaga, kailangang makuha po yan dito habang hindi pa umuulan ulit ng malakas. Pag nandun na yan sa field, syempre po time na talaga na madilyute yan dun sa tubig hanggang sa makain na naman ng ating mga sagingan, ng ating mga saging. Kaya yan po, pinabilis ko na para hindi na po kayo mabagot sa kapapanood ng aking mga ginagawa. Yan po, masyadong marami po. In fact po, this is fourth trip ko na dito na tag-apat-apat na tagkalating sako lang kasi dati pinupuno ko. Hindi kaya ng lolo nyo, matanda na tayo, kaya kalahati or more than kalahati na lang. At saka iniisa-isa kong namang hakutin papunta doon sa sagingan. Mga 150 meters away pa naman yan dito sa bahay ng kambing. So kailangan talaga magsipag sa pagpa-farming, kailangan talaga ng magpapawis at hindi pwedeng mag-relax lang. So yun, ang bilis lang nito magawa kasi dry siya. Kasi pag umuulan hindi yan tinatamaan yan dito, kaya mabilis po siyang mahakot, makuha, ma-transfer po sa sako. Hindi ginagamitan ko na lang po ng dustpan para mas mabilis po. Kung pala, pwede na rin yung pala, kaso lang hindi siya marami yung may lalagay ko bawat tawag doon, bawat kuha ko dyan sa ilalim.
So mas maganda pala, dustpan. Ginagamitan ko rin ng rake para mabilis po ma-separate yung mga tira-tirang mga napier grass at saka mga kahoy ng mga tingting ng mga kahoy ng mga ginamit nating pampakain sa kanila, na mga local forages po dito, mga kakambing. Yan. Bilisan po, 4 na sako lang muna ito, araw-araw 4 na sako. So yan, tingnan nyo po, napakaganda po niya, no? Ganda po talaga ng ating mga manure. So gagamitin na po talaga ito doon sa ating lakatan. Hakutin ko na lang ito agad-agad pagkatapos po nito, mga ka-agri, para sure sa ating mga lakatan. So yan, ito po, nandito na po yan sa ating field. Yung makikita po ninyo, isa-isa natin yan sa paglalagay sa mga puno ng ating saging. Wala na po itong tawag ng takal-takar o something direkta na lang niyo po ito ilalagay. Estimated na lang po natin 1.5 kilos to 2 kilos kung mayroon pang enough na space dyan na malalagyan. Talagang direktahan lang po ito kasi po hindi po ito last na maglalagay tayo dito habang po nagpupupo yung ating mga kambing, habang meron manure sa ating goat house po, talagang continue po itong ating paglalagay. Pagkatapos maubos po yun dun sa may goat house ay siguro after 2 months to 3 months na naman, pag nakapagpondo na naman dun ng goat manure, ilalagay na naman yun natin dito ulit, mga ka-agri, mga ka-farm, mga kalakatan, para po ma-ensure po nating dire-diretso na rin yung nutrisyon para sa puno ng ating mga sagingan. Bahala na sila dyan kung kakain sila o hindi, basta meron, para po ma-ensure natin na talagang mataba yung ating lupa. Kahit na mataba na po ito, iba po talaga pag naglalagay pa rin tayo ng mga more na mga goat manure or kahit ano na mga organic matters, organic fertilizer na pwede nating mailagay sa ating taniman ng ating lakatan. Napakaganda po talaga ng kanyang epekto, ng kanyang magiging resulta po, para balang araw pag nagbunga po sila, hindi po tayo nagsisisi bakit hindi natin ito ginawa ngayon. So yun, sana may natutunan tayo, mga ka-agri. So yun po, yung 4 na sako na pagkalahati nakit natin nalagay natin lahat. So yan po epekto, kitang-kita naman po natin yung effect niyan sa ating lakatan. Dahil hindi po tayo gumagamit ng chemicals po dito, kailangan puspusan po tayo sa paglagay ng mga organic na abono. Kung pwede lang sana lahat ng pwede na meron tayong organic animal manures ay mailagay natin dito sa ating sagingan, para po ma-maintain po natin yung kanyang ganda, yung kanyang taba, beauty, health, para po ma-maximize po natin yung kanyang magiging bunga someday pagdating po ng fruiting stage niya. So kaya po nito, itong area dito na mga matataas po dito at malalaki na, iba talaga yung dating pag marami tayong organic na abono. Talaga, makikita talaga sa itsura pa lang ng puno na talagang maganda ang pagkalaki niya, bilis ng kanyang pagtangkad, at napaka po tingnan, napaka tawag doon, masasabi natin hindi naman sa masyadong pinagmamalaki natin, pero makikita po natin napaka talaga yung itsura. Pagkaganda po talaga itsura pag marami po talagang nilalagay na mga organic na abono sa puno. Kaya po ito, at least naglagay tayo ng mga 2 kilos per puno ngayon. Kung hindi man abutin ng 2 kilo, at least 1.5 hanggang 2 kilos. Yan po, kasi medyo basa-basa pa yung ating na-dry na yan. Nabasa lang ng ulan ng konti itong ating animal manure. Yung iba nag-uumpisa ng magde-decompose. So medyo mabigat po siya. So yan po, pina-full swing na natin. Pag makalagay tayo ng maraming animal manure, kasi marami pa yun po dun sa ating goat house. Hindi pa nga nakalahati sa kapag kukuha yan doon. So habang may time, habang kaya natin, lalagyan natin lahat ito hanggang dyan sa ilalim sa mga bagong expansion. Lahat po dito na area na may mga saging na pwedeng malagyan talaga, lagyan po natin para naman hindi sayang yung
magtatrabaho natin, maximize na rin natin yung pagtatrabaho. So yun mga kaagri, kita nyo na yung effect ng animal manure. Kasi po yung kambing po kasi, nagagandahan po ako sa kanyang manure kasi mostly pag kumakain sila, hindi nila nadadala yung mga seeds ng damo. Kaya pag nailagay sa puno ng saging, walang damo na natutubo. Kasi pag kumain kasi sila ng damo, iniisa-isa nila halos yung dahon ng damo. So hindi nila makakain yung ano, yung mga seeds na andyan sa mga damo. So yun lang. Pero dati nang maraming bunga ng ano dito, Gemmelina, yun, daming tumubong Gemmelina sa kanilang dumi pag naulanan. Pero sa ngayon po, wala po masyadong damo. So puro ano lang, puro pure lang na dumi nila kasi walang mga seeds na nakakain yung mga kambing. Di po gaya ng kalabaw at baka, yun po, pati seeds ng damo ay dala po nila. So yun, hindi na natin po patagalin itong ating video. Pinakita lang po natin sa inyo kung paano po tayo nagmi-maintain dito ng organic fertilizer via animal manure, goat manure sa ating lakatan mga ka-agri. Tayo, sana po ay nakapagbahagi na naman tayo ng konting kaalaman sa inyo na sa pagbubuhay, pagsasaka po, hindi po pwedeng tatamad-tamad dito. Sipag yung kailangan natin, lakas ng katawan at pursigido sa buhay na mapaganda, mapalago yung ating mga taniman. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po, umiinit na yung ating panahon. Bye-bye!